taking all the sunshine, bottle up the rain. Go where the wind blows, let it show the way. Open all the windows, let in all the light. You can pull the stars down, paint the perfect sky. So go and write your song, the world will sing along. Might as well jump in, and we don't know where we'll end up, so you might as well begin. Memories you're making, you frame inside your heart. The middle of a nowhere, so somewhere you can start. So go and write your song, the world will sing along. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave, I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. One step closer. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. And time has brought your heart to me. I've loved you for 1,000
one step closer, one step closer. This is my first time na hindi hinatid ng parents ang bride, kundi sila na nagsabay, di pra? Ganun na ba talagang uso pag magkasama na? Wala ka na yung parents. Siya na lang. Okay. And I'm happy for you, Cloyd and Gina. You know, under our law, there is nothing wrong with living together without the benefit of marriage. No, probably in our faith, medyo questionable siya, pero sa atong balaod, no problem. You live together as husband and wife without marriage. The law will not discriminate you. Provided na, syempre, single mong pareho. But sa atong faith, murag na ay problema, no? And, you know, in relationships like this, my curiosity is always, what prompted the couple to get married? Ano saan nagpugos sa, doon kayo naman nag-live-in, ano saan man itong nagpugos na magpakasal pa for properties? No. Para sa mga anak? Dili sad. Trip-trip lang. Gusto lang ninyo magpakaon ng dagang bisita. Ha? Okay. You know, to make it right. Kasi nga, although sa ating batas wala namang mali, but in our faith, in our religion, mali. Should not be done. Diba? And, you know, my purpose, Cloyd, Gina, nga nung magpakasal mo before a judge or the mayor or the priest is only because our government, our state, gusto niya nga on the day of the marriage na ay representative ang state, ang atong gobyerno, to ensure one thing, nga gusto niyo yun ni, walay na pugos. And I am very, very sure and convinced, Cloyd, di man sad yun kagipugos diri, no? Ha? Anong hadlok ka man? Ha? Wala. Maskin ikaw, Gina, no? Wala. Siyempre, 13 years mong naguban. Kinahanglan pa ba ng pinogsanay? Now, nothing much will change your relationship. This is only a piece of paper. Kapirasong papel lang to. Pwede nyo nga itong, well, wag nyo na lang din itapon, wag nyong punitin because it's a public document. But then this piece of paper is not the one that will bind you. Hindi naman to ang kontrata. If you notice, this is a certificate. This is not the contract of marriage. Because the contract of marriage is verbal. It is entered into when you say, yes, I do. So what is more important actually is your yes, I do in the marriage. Pwede nyo nga itong hindi pirmahan. This is only a proof. Okay? So,
later on, we will have that ceremony where I will ask you some questions. You answer, yes, I do. That's the most important part of a wedding ceremony. Yun yung nagkakasal sa inyo. Hindi tong signature. And please remember that. Kasi yung yes, I do nyo, that will be forever. Hindi nyo na yan mababawi. Okay? So it must come from the heart. Now, if you have 1% doubt, kung gusto nyo ba my answer is don't. Wag nyo nang i-proceed kung alanganin. Kasi nga, gusto natin na on the very first day of the marriage, tama na ang relationship. Marami kasing kinakasal na nabuntis, especially nabuntis si girl, tapos sabi ng parents, nakakahiya, dapat pakasalan ka ng nakabuntis sa'yo, kahit hindi ready, and kahit ayaw pa. I tell you, yan na mga kasal, it will end up in hiwalayan 5 years after the wedding. Because sa unang araw pa lang, ayaw na nila. Okay? So when friends come to me, na buntis ang anak na babae, kung dili kaya, kung dili gusto, then do not force the couple to get married. Hayaan nyo na yung anak nyo na mabuntis in the first place. Mas masarap mag-alaga ng apo kaysa in-law. Diba? Ginaingnan ako kung mga anak, mabuntis gani mo, okay lang ng apo, ako nang bahala, anak. Ayaw lang tong ugangan, tawag. Ayaw lang tong in-law. Basig maldito pa na, ano? So, just like you, I do not know what happened to your love story. You stayed for 13 years, and now, here we are. Now, you know, in marriages like this, you know, sa court, when you assess a witness, kung gaingon ba siya tinuod, sometimes do not rely on what that witness says. Ayaw tong iyang ginaingon. Kung dili ang iyang demeanor, ang iyang facial expression. Di ba? Na yung mga witness, wato sa korte, hubog. Pon sa kamutuan ng witness, no? So, tanawon imong iyang itsura, kung gaingon ba siya tinuod or dili. And now, convince me, Cloyd, nga dili ka nahadlok diri nga adlaw karon. Okay? So, relax. This is supposed to be a happy occasion. This is not a formal occasion. I am not a priest or a pastor, so this is not a religious occasion. This is a happy occasion. So smile ta, be happy, especially you, Cloyd and Gihina. Okay? With respect to how to become a good husband or wife, kahibalo nyo na 13 years. I'm very, very sure kung dili nyo na, if you have not fulfilled your duties as husband and wife, dugay na mong bulag. So I bid you, Cloyd and Gina, best wishes. Ang sabay na kalami aning kasal. Sabay ang lami sa kasal. Except the, you know, what is the purpose of marriage in the first place? Except the, tanggalan na to. Sa pailaing purpose sa marriage. You know, the main reason, the primary reason why do we marry? Why do you seek a jowa?
nganong malip, murag dili kompleto kung wala tay partner, is to have a companion. Kinahanglan nato og kauban. And that is the main reason why we marry. To have a companion. Because in Genesis, God said, it is not good for a man to be alone. Okay? So, sana, now, I have a list of all the marriages that I solemnize, and so far, since 2006 that I become a judge, sa palang nagbulag. Ayaw nyo na dugangan, please. Okay? So, with those words, good luck, be with each other forever, and be happy in your relationship. Na may anak? Wala. Okay. Now, I told you that the main reason is companionship. In Genesis, there is a verse there where God said to Adam that I will find a suitable partner for you because it is not good for a man to be alone. So you are lucky, Chloe. Si Gina, nakakita si God o Gina para sa imo. And Gina, nakakita si God o Chloe para sa imo. Now, daghay nagasulti nga dili kompleto ang family kung walay anak. And I always tell them that's wrong. You marry because you don't want to have a lot of children. Kamong duha kompleto na. Kung naay baby, fine. It's an additional blessing. Kung wala, buo na gihapon ang inyong pamilya. Kaya ang purpose lagi sa marriage, companionship. Gusto nimo nga on the day you die, assuming sa hospital ka mamatay, na ay ginagunitan ni imong kamot, di ba? You do not want to die alone. Gusto nimo na ay kauban mamatay. Okay? So do not worry, magkaanak mo, okay, additional blessing. Di mo magkaanak, still be happy. Because kabong duha, complete na. Deal? Okay, please stand up. My questions will be in Filipino. Face each other naman. Best man and the maid of honor. Na ba? Yes, I do. Jehena, ikaw ba'y kusang loob na naririto ngayon upang habang buhay na pagkamamahalin at paglilingkuran si Chloe ang iyong maging kabiyak ng puso? Opo, Judge. Okay. Chloe, join your hands. Tinatanggap mo bang maging kabiyak ng puso si Jehena at handang ibigay ang iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Judge. Ipinapangako mo ba, Chloe, na maging matapat kay Jehena sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya? Opo, Judge. Namamahalin mo si Jehena habang buhay? Opo, Judge. Jehena, tinatanggap mo bang maging kabiyak ng puso si Chloe at handang ibigay ang iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Judge. Ipinapangako mo ba, Jehena, na maging matapat kay Chloe sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya? Opo, Judge. Namamahalin mo si Chloe habang buhay? Opo, Judge. Okay. Relax, Chloe. Ha? Asa?
Okay, Clyde. Pakisuot sa left ring finger and share with us a few words. Now, you invited a lot of people. These are your friends. Daninong, daninang, siya, amigo ninyong tanan. And in front of your friends, you declare ang imong mga promises kay Jaina. What will you do para maging happy siya? Okay, it's from the heart. Okay lang Bisayaon mo, Ilonggo, bahala ka. Basta ang importante, gikan sa dughan. Deal? Deal? Be honest. Be honest. Be truthful. Okay. Face your friends. On the left ring finger sa wala. So atong tuwat. Mami dawatag inding sing-sing kasing-kasing gyud akong gihatag sa imuha. I love you. Dawatan ng sing-sing, simbolo sa ako pong pagiguguhan mo. I love you og thank you. Clyde and Jaina, matapos kayong sumumpa na tinatanggap niyo ang isa't isa, kayo ay pinapayuhan kong maging matapat, panatilihing matibay ang inyong pagmamahalan at mamuhay ng marangal. Sa bisa ng kapangyarihan na iginawad sa akin bilang judge ng Kidapawan City, ipinagtitibay at ipinahayag ko na kayo ay kasal na. So palakpakan natin si Clyde and Jaina, and you may now kiss each other. So, tora. So,
na gikan sa tupi o sa side sa lalaki, siyempre mga taga-Kisante, ang among mga taga-kabarangay. Congratulate na to ang tanan, labi na gyud sa kay nagtuod ko nga isa gyud ang mastermind ani. Ang mastermind ani ang ugangan ra gyud si Auntie Darwin. So isa sa atong recognize ginapasalamatan. Tungod kay naitabo ra gyud. So ako nakita mga igala nga sa atong nahibawan nga 13 ka tuig silang nag-uban. So na ako'y pagtuo nga ako nang gibiyaan niya karon akong gibalikan nga pagtuo kaning gitawag nga predestination. No? Kanang final destination gani nga wala na kay mahimo kay kamo gyud. Kamo gyud kay kanang 13 ka tuig perti na gunan dugaya, no? Kung sa side kay Cloyd, sa side sa lalaki, kaya ako lalaki man ko. Kung dunay problema, pwede na bug kumusibat. 13 ka tuig, no? Kung dunay mga problema, dunay mga dili nimo gusto, pwede na ko. Kung baga pwede pa. Pero niabot sa nag 13 ka tuig buot pasabot. Karong adlaw is ang final destination na gyud. Resulta sa kanabaytang panghitabo nga wa na jud kay mahimo. Wa na jud kay mahimo kay ugma ani ato na lang ma-recall nga tapos na ang kaning adlaw, tapos na. Wala nay makabungkag ani nga relasyon. No, kundi ang kamatayon lang gyud ang makabungkag. So, walang to ang ako lang advice, 13 ka tuig, Cloyd. Gahi na kayo na. Di na ako makasulti nga. Padayon lang kay 13 ka tuig, di na ako ka mapildi. So, padayon lang sa dipinsa kay Gina. Kabalo ko nga si Gina, dili basta-basta. Power kay ni. Gani, di ko ni basta-basta kay gikan pas pagkabata ani, tamsi na ni daan. Karon tamsi ra gyapon. Pero sige lang kay on the way na siya sa iyang diet nga mag low carb. Low carb na siya. So Clyde, ayaw jud og unsa ni kapulan. Kay kabalo jud kasi ang batasan. O kay Gina, victory man gyud para niya. Kadaugan victory para niya. So padayon lang mo. Kung doon na pa yung mga bot nga another 13 years. Pag-abot sa another 13 years plus another 13 years pag yun. Hantod na lang sa hantod. Sige, so God bless and congratulations. Na ako'y nabasa din gusto na ako i-share sa inyo ang adawa. There are 5 principles on how to become a happy marriage. Okay? Number 1, we have this one, love unconditional. Love unconditionally. Kung imo lang tawon sa balang kasulatan, sa 1 Corinthians 13 verse 4, naingon siya, love must be patient, love must be kind. Okay? So let's try to focus mainly to the word love. Tungod kay usay manggod, maminyo lang ta, usay mapugos, pero ang gugma, dili tinudanay. Diba, Clyde? Pero kabalo ko nga si Clyde, tinudanay gidi ang gugma. No? Nakasuroy nila sa mga dito, so kuyog-kuyog sila. O kabalog ko sa ilaha, paano nagsugod ang ilang hinigugmanay. Okay? So, to become a happy marriage, di lang karong, kundi in the near future, first, you must have this one, love unconditionally. Whatever will happen, okay? Dapat ang gugma, dili gyud nga ingon nga tungod lang ang ana. O sa manggod, kita nga mga tigulang na, sa diha gani nga magminyo, ulitaw pa, pagwapa pa, grabe gyud orso sa tong gugma. Pero once nga maminyo na ta, o niya, ma-deform na, usay ang gugma nato, medyo mo fade food. Diba? So, agingon sa balang kasulatan, ang kinahanglan ng atong gugma will be love unconditionally. Okay? Whatever will happen to you, bala na magdako pag si Jingjing, why problema? Ang importante, ang gugma na kapabilin. Kung magpayat siya, mas labing maayo. Diba? Pohon, vice versa. Vice versa, no? Basi pohon, basi si Cloyd po, magdako po kayo.
O, di ba? So, dapat ang gugma, dili gyud nato. Anang kanang tinuday gyud ka gugma. Ikadua, communicate openly. This is very important, especially sa marriage life. Okay? Kinahanglan ang inyong gyud communication kanunay. Walay tinaguan diha sa kami niyon. Kung naamoy mga plano, dapat ipabalo kang Cloyd, ipabalo kang Jingjing. No? Usahay man God, kalabanay nga mabungkag pamilya karon tungod ni ini. Nga ang gugma, ang communication within the family, usahay, dili open, na itinaguan. Na one time, na ay nagpalapit sa kuwa, Pastor, I would like to ask some guidance with you. O sa problema, yan ang unsa akong bana nga, magsige mo lang na, murag ba sikrito, yataguan, mangayo og kwarta sa iya, walay kwarta. Pero one time, ang yaban na, matatrabaho sa atong trabaho, nawala ang pitaka. Pagkawala sa pitaka, balik sa suroy-suroy, balik siya. Until finally, ingon sa asawa, ano nga, sige man mo pagkita yung pitaka. Total wala mo kay kwarta. Kaya ningon ang asawa niya nga bago ka mula ka trabaho, tagay ko kwarta. Kay basi unya, may mga sa balay, unsa man rape or kwarta. Hindi wala ko kwarta hatag, rape na lang ko. Ano ba, komedya? Ingon sa iyang asawa, ingon sa iyang banaaw, parip ka na lang, kaya wala mo kwarta. So netabo, pagbalik sa iyang asawa, sa iyang bana, ala, pangitang pitaka. Until finally, nalibog ang iyang asawa, yung usang may pangita, pasag dito yung pitaka. Kung mawala ang imong driver's license, adto ka lang dito, report ka dito, pablatter ka, no, magkuha ka sa affidavit of loss, dali lang na sa abogado. Abi nyo sa ingon niya, wala. Katong akong pitaka manggod, importante ka ito. Katong lisensya no problem. Naamag ko taguan dito nga 2,000. You see? So mo na usahay. Once diha sa kaminyoon, ang inyo gani nga kaminyoon dili ka mo open sa communication, mao na usahay mag-result og dako nga problema. Okay? So dapat open gyud every now and then. Di ba? Usay plano, usay maadto lisensya gyud. Usay magud kita, no? Usay paglakaw gani di ka lisensya, may mangita ambot kun asa. Di ba? So it will create and it will of course mag-create na sa biases, no? Mga naingon ng mga kaigsunan sa Ephesians 4 verse 15. Ikatulo, forgive freely. Okay? So mo ni siya pinaka-importante gyud. Kaniya nakabati ko sa mga advices gikan sa inyong ninong ug mga friends ninyo. Kani man gud siya ang pagpangayo pasaylo usay lisod kaayo himuon, no? Pero ato na praktison diha sa kaminyoon. Nga kon masayop, mga pasaylo. Diba? Kaya kung himuon nato na itelyo, ang inyong kaminyoon will live happily until the last breath of your life. Diba? That is makita sa Colossians 3 verse 13. Ikaw pat, support each other. Supportagin mo. Kung sa mga plano ninyo, suporta. Kay mo na kinanglan. Unya, ikalima, trust and faithfulness. Okay ba? Nandito na? Salig. Mao na pinaka-importante sa tanan diha sa kaminyoon. Dapat naagid mo'y pagsalig. Okay? Unya, faithful ka mo sa inyong kapinyoon. Nga unta, wala na si kumare, wala na si kumpare, wala na silingan. No? Unya, idugag na ko for the last one. Na ako'y nabasahan, nga kinanglan, and the most of this one, pinaka-importante yun yung tanan, ang itawag nato, nga in a marriage life nato, there must be a love triangle. Okay? Love triangle. Pastor, kanang love triangle, it will create problem. It will destroy the family. Yes, correct. But what I mean is that, love triangle, ang bot pasabot na ako, nga ikaw, Cloyd, ikaw, Jingjing, ang ikatulo nga kabahin, diha sa triangle, mao si Jesus Christ. Diba? Mao si Kristo. That is a love triangle. Kinahanglan yun na, nga kanunay si Kristo, masintro diha sa inyong kaminyoon, and I tell you, sigurado gid ko, no, 100%, no, ang inyong kaminyoon, starting today, will live happy until sa katapusan gutlo sa inyong kinabuhi.
No? So I hope Lloyd, Jing, ang ato gamay nga reminder in the biblical sense, no? Kaniya mga friends man to advices ninyo, kani in a biblical sense na to, I hope nga it will help a lot sa inyo samtang kamo nagapadayon sa paginabuhi diha sa gaminyo. Daghang salamat o God bless sa inyo tanan. Congratulations. Actually, si Floyd since pagkabata pa kaya yun naman siya. Kay nag-isante naman din siya. So, bata pa ko, crush na ako si Floyd yun. Grade 5 pa lang yun ko, mga 5 na sila kabuk akong crush. So, pag subuhod ko ni Papa, mabulit ko tuba sa crossing, pababaw yun ako ang linyada. Pababaw yun ako linyada, kaya dito ako mga crush. Matigas ako mga. Dugay ko kayo na abot ang mga kapagdanaman ako sa mga crush. So, kaya si Floyd, kaya yun ako sa Tijinski, nakailan ako siya after giga na yung sa abroad, nagstay siya sa, dito na siya nagstay sa house ni Ate Darwin. Then after ato, nag-start siya of online selling. Dito na ko siya nagkailan ni Frexie na nag-reseller mo sa iya kapag makahurot mi sa iyang mga bags, tiganin niya o eyeliner, eyebrow nga din mo agi. Paulin ako sa balay, mapudpud na lang ako ang kilay, huwag ihapon ni Agi ang eyebrow niya ang gihatag sa mukha. For the yun gapon actually. Hindi ka nag-gapon of course. Actually, ika-6 na ni siya makopo, ay sa 6 na ako ni wedding na giaduan ako nga close ako ang heart ang couple. And always, naagay po itong feeling emotional and at the same time, happy kay lahi mo itong couple na witness ninyo ang journey nila ba nga from ups and from nothing hantod na kayo step by step hanggang sa success, di ba? So, my message for Ate Jinski and Floyd, si Floyd Manggod, for me si Floyd, gina-embody niya ang love is patient. Sa Ate Jinski, dili basta-basta nga yung personality. Kumbaga, strong ba, dominant, something good. Pero, sorry ka, dili ka dominant, sorry. Pero kung makita niyo kay Floyd, love, kung gaano siya kapasirabtanon sa iyang wife. Kung unsa siya unsa siya kanang a happy wife is a happy life, di ba? And I'm so happy na kanang wala ko nag-expect manggod nga nakita ko si Floyd nga habang ganda ko wala ko na-expect na ma-change ang life from kanang hindi ko expect mga kanang always yung kanang, di ba? Hindi ko expect mga every Saturday, madala dyan siya sa simbahan. It's because kanang makita na ko sa una kanang ano na good bro? Laagi to. But I'm so happy na na-change siya, pero di siya criminal ha. Happy na ako na-change. Kaya Ate Jinski siya gina-embody niya ang love is sacrifice, di ba? Gikan siya sa abroad, nag-take risk siya dahil sa Pilipinas para mauban na niya ang soon-to-be husband. Para mauban na niya ang husband, and then, di naman sa tanan ko. Gitake risk niya tanan, and kanang wala siya nag-hesitate na kanang ipaglaban yun ang young love kay Floyd. So I'm so happy, ate. I'm so happy, hindi na ako maasod. I'm so happy to both of you ate, and my message is that always ibutang ang Ginoo sa center sa relationship. Actually, ako nagdako ko sa family nga Kristohanon. Pero, sige lang, nagpalapala lang ko man. Pero ayun na i-mind ha. Nagdako ko sa family nga kanang kung na problema na ang Ginoo sa tumaso. And witness na ko kung unsa kalig-on ang usa ka pamilya kung ang Ginoo na sa sentro sa iyo. That's why nga, kung aha mo maabot or sa iyong mga kung mahiyaw o milyonaryo or na mga limang kasakyan, dili. Always put your feet on the ground, dili ka dito ng Ginoo kay lahi na jud pag si Lord ang nasa center of the relationship, di ba?
Paitan, ako ang bride, malita man dyan din. Di ba? Malita man ang bride sa mga nakaila. Pagka mga si, hindi naman nila ito mapugan, di ba? Pag na-July times na ba, mapunog na mga si Floyd na. Di na sa malagtiyan ang kuhan ka na ay mga buhok, ang sabon na may buhok, maupaw maka. Di ba, anak? Mga si Lord, tibaso na ako ni kuhan. Ay, nagtanaw ang ginoo sa pagkilan ako, tibaso na akong asawa. Isa na lang kayo pambok na aping. O, di ba? Maano ba? Maano siya ba? Makuha siya makuha mo siya kung katawanan siya, pero maano mo siya kung very important siya kung ibutang na ito ang agino sa Santos relationship. Ate, Floyd, always narami-daari sa laag, maminaw sa mga libak, sa mga chismis, masuporta sa imong negosyo, and mukuyog sa imong mga ligo na maabot nag 4 hours pinangita o resort. Always narami-daari nga kainan minimo pero kami ang mahubog. And we love you and cheers! Cheers! Ay, wala pa rin. Ay, wala si Jay. And congratulations and God bless the journey. Iwan na lang ako kay imitan na mga niya. Basta mamayrosan ang budget sa hinang kay mga excess na dali mahal gawin sa sila. Mag-story ako si Jay. Sa imong ka-natural nga batasan o kay Kuya Floyd nga kahilumon, na-appreciate na po na kanan. Sa pagluwas nga ay man ako sa dagat, makakalitong kay katawan na kulimo. Pero karon nakita na mo tanan ang inyong pagpaningkamot, ang inyong heart nga isa gyud mo og inspiration sa inyong kaugalingon. O daghang salamat although ikaw po ang nakatabang sa ko before sa mga positive na imong ginasulti sa ako sa una in terms of businesses, personalities, o sa mga different kaibahan sa imong mga barkada. Few lang ang barkada pero isa ka sa tinuod nga barkada kauban si Kuya Floyd. O daghang salamat again, palakpakan nato ang ato ang bagong kinasa. Ang message kanina, okay naman tato. Tanan. No, gikan sa judge, gikan sa mga sponsors na nagasulti, no? Ako kasulti lang yun. Wala mo ko kasulti dahil siguro kay silang pag-tipon for 13 years, okay man siguro, no? Murag niabot sa punto nga Mayo, di ba? Sa financial, no? Sa ilang paghinigog maay, murag niabot na og 13 years, no? Ako gani og hindi makasinabot sa akong asawa, isa ka tuig layo, isa ka tuig, no? Pero sila nakaabot gyud og 13 years, no? Nga ako ikasulti marag gyud, no? Isa lang, no? Mao ang makita sa 1 Corinthians 13, no? Nagaingon atong basahon kay Dede ay sa cellphone ba? Maro gyud akong ikabilin, no? Sa couple nga aron magpadayon ng ilang paghinigog maay, no? Maglahot ay hantod sa kay kinirabang kami niyon. Kuan ra ba ni? Nay till death do us part ko, no? Hantod sa na mamatay. Hantod sa kamatayon. No, nagaingon dere sa 1 Corinthians 13, and now abides faith, hope, love, no? These three, but the greatest of these is love, no? Kaya kining gugma, mutabon gini sa tanan natong mga kinaiya, no? Mutabon sa tanan natong mga differences sa atong tagstag sa kagalingon, no? Even kani si Jesus Christ tungod sa iyang gugma, iya tanggi pagkamatyan, no?
tungod sa yanggog makanatong tanan, no? O burato, nang salamat og may God bless us all. Hapon, salamat sa akong mga bisita, lalabi na sa akong parents nga always gasuporta. Lalabi na sa among magsoon. Salamat. And now, Bride. Salamat sa tanan nga nag-attend o especially po sa among mga gikuha nga sponsors. Bisan dili pa kayo hamtong nga tawagon og ninong og ninang. Salamat kayo sa among family, relatives, friends, ug sa tanang mga suppliers sa amo ang big day karon. Salamat kayo. O especially sa amo ako ang mga igsoon o pamilya nga always po nasa amo ang mga plano o sa mama sa akong partner nga mama na po na ako ron. Salamat kayo sa tanan mo nga support o kay Papa rin. Since day one, thankful jud kayo mi. Salamat kayo sa support sa tanan always jud. Og sa among pamilya sa tagsa kay igsoon og mga relatives, salamat. Og labaw sa tanan ang Ginoo. Salamat jud kayo. There can never ever be a love that understand the way that I feel inside. 'Cause you turn me inside out and you showed me our life was about only you, the only one that stole my heart away. Yeah, wanna do all I can just to show you, make you understand only you, the only one that stole my heart away.